Pag-uusapan po natin ngayon ang napakainit na issue dito sa mundo ng cryptocurrency kung saan ay ang kontrobersiya na bumabalot ngayon kay Pi Network. Mula po sa biglaang pagbagsak ng presyo ni Picoin hanggang sa mga mabibigat na paratang ng panloloko o scam daw ito ayon sa ilang eksperto. May mga aligasyon ng kawalan po ng transparency, fake na user activity, at saka fake mining. Hindi lang basta haka-haka ito. Mismong ang Bybit CEO ay nagsalita na rin at tinawag si Pi Network na isang scam. Yan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng balitang ito ay ang The Coin Republic. Yan, ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang mga paratang laban kay Pi Network. Yan, isang kilalang crypto researcher na ang pangalan po ay Atlas ang naglabas ng mga post sa X, dating Twitter po yan, kung saan ay sinabi niya na si Pi Network ay sangkot sa isang malawakang panloloko. Ayon po kay Atlas, wala raw sapat na transparency ang project. Mahina ang technology at kaduda-duda ang dami ng tunay na gumagamit. Ang matindi pa rito, halos 12 million na Pi tokens ang sabay-sabay na nabenta. Ayan. Ito po ay, yan, kung pag sinabi nating sabay-sabay na benta, ang term po dito sa crypto ay dump. Ayan, na-dump. At yan nga, dahil sa pag-dump na ito ay nagresulta sa mahigit 50% na pagbagsak ang presyo nitong si Picoin. Yan, at nangyari lamang po yan sa loob ng ilang oras. Kaya grabe, di po ba? May suspicion din na coordinated o sabay-sabay na ginawa ang pagbebenta na ito ng ilang key wallets. Ibig sabihin ay posibleng mga nasa loob mismo ng project ang sangkot dito. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng centralized control at bakit po ito nakakabahala? Isang user naman sa X na si Moonjeff ay naglabas din ng ebidensya na nagpapakita na isang wallet lang ang may hawak ng napakaraming Pi tokens. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang centralized control ay nangangahulugan na iilang tao lang ang may kapangyarihang kontrolin ang supply ng coin. Isang red flag dito sa mundo ng crypto. Kapag centralized ang control, madali po nilang manipulahin or i-manipulate ang presyo. Kapag gusto po nilang ibagsak, pwede nilang gawin yan. Kapag gusto nilang itaas, sila rin ang siyang may kakayahan. Kaya napakadelikado kapag ganyan ang sistema ng isang coin. Ngayon ay totoo bang wala talagang mining sa Pi Network? Balikan natin ang simula. Noong taong 2019, sumikat ang Pi Network dahil sa kakaibang konsepto ng mobile mining. Sa simpleng pag-tap ng app araw-araw ay may chance ka na kumita raw ng Picoin. Marami ang nahikayat dahil wala naman kailangang bilhin na mamahaling mining rig o gumastos ng kuryente. Pero ayon po kay Atlas at ilang mga blockchain analyst, hindi ito totoong mining. Wala raw proof of work or proof of stake na nangyayari. Ang totoo raw parang user acquisition platform lang ito. Parang referral system na ang layunin ay paramihan ang users pero walang tunay na blockchain activity na nagaganap. Ngayon ay ano naman po ang issue sa privacy at saka transparency? Noong taong 2021, may leakage ng 17 GB na user data sa bansang Vietnam na galing po sa Pi Network. Bukod pa dyan, may babala rin mula sa mga regulators sa China tungkol sa pagkolekta ng data ni Pi, lalo na sa mga matatandang user na maaring ma-scam gamit ang kanilang financial information. Ang mas nakakagulat, hindi rin open source ang code ni Pi Network. Ibig sabihin, hindi alam ng publiko kung paano talaga gumagana ang buong sistema. Sa isang legit na crypto project, karaniwan ay bukas sa publiko ang code at dinedevelop kasama ng community. Pero si Pi, tahimik at sarado ang kanyang sistema. Ngayon is dito naman po tayo sa sinabi ng Bybit CEO tungkol kay Pi Network.
Yan po ulit, naglabas ng statement itong si Ginoong Ben Zhu. Siya po ang CEO ng Bybit. At sinabi niya ng direkta na, "Yes, I still think you are scam. And no, Bybit will not list scam." Yan. Malinaw na hindi kinikilala ng Bybit ang PiCoin bilang isang legit na coin. Ang sabi pa niya, nagkakalat ng fake news ang Pi team tungkol sa paglilista daw sa exchange. Pero ang totoo, hindi pa talaga sila siniseryoso ng Bybit mula po sa simula. Bakit patuloy pa rin ang hype kay PiCoin kahit may mga kontrobersiya? Yan, kahit may mga issue, mataas pa rin ang interest ng publiko. Ayon po sa data ay may mahigit 5 billion na Pi tokens ang nasa sirkulasyon na may estimated value na $5.29 billion. Sa buwan po ng May 2025 lang, may higit 125 million Pi tokens ang inilabas sa market at yan po ay nagkakalaga ng $92 million. Pero sa mga susunod na buwan, unti-unti nang bababa ang dami ng tokens na ilalabas at ayon sa iba, posibleng makatulong ito sa pag-stabilize ng presyo ni PiCoin kung may magandang balita, partnership o development na darating. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan, para sa atin na gumagamit po ng Pi Network, lalo na yung mga umaasa na magiging milyonaryo kapag naging fully open mainnet na raw si PiCoin, dapat tayong maging maingat. Ang mga ganitong balita ay hindi dapat baliwalain. Kung totoo po ang mga aligasyon, maraming OFWs at ordinaryong Pinoy ang maaring mabiktima ng isang malaking crypto scam. Malinaw na hindi po sapat ang impormasyon na ibinibigay ng Pi team at wala ring klarong roadmap o timeline kung kailan po magiging tunay na coin itong si Pi. Bilang mga trader at investor, mahalaga pong maging mapanuri tayo. Huwag po tayong basta sumakay sa hype, lalo na kung walang sapat na ebidensya na may tunay na value o technology ang isang coin. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, mula pa noon ay talagang nakakaduda ang sistema ni Pi. Ang ideya po ng mobile mining ay maganda sa unang tingin, pero walang sapat na blockchain proof na nagpapatunay na may mining talagang nagaganap. At ngayon, dahil mismong mga eksperto na ang nagsasalita at may datos pa silang pinapakita, mas lalong nakakabahala po ito. Sana mali ang lahat ng paratang. Pero habang wala pang malinaw na sagot ang Pi Network team, hindi natin maikakailang maraming red flags na dapat nating bantayan. Hindi naman po masama ang umasa, pero mas masama ang mabiktima. Kaya kung ako po sa inyo, habang hindi pa klaro ang lahat, ay wag muna kayong umasa ng sobra kay PiCoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.